Magandang araw, Elaine. Kamusta? Sa totoo lang, hindi talaga ako okay. Ayoko na nga makipag-usap sa kahit na sino. Kahit sa pamilya ko, kahit sa mga kaibigan ko. Hindi naman ako ganito eh. Masayahin naman ako noon. Nakipaghalubilo. Tapos, nangyari na lang yun. Kailan mo pa naramdaman ng ganyang kalungkutan? Siguro mga 3 months ago. Nung birthday ng kaibigan ko, si Christine. Mga 6 o 7 kami nun. Tapos, nag-iinuman kami, naglalaro ng truth or dare. Mga after 3 hours, umalis na yung mga kaibigan ko. Tapos ang natira na lang ako, si Christine, tsaka yung pinsan niya, si Michael. Tapos, Lasing na lasing na ako, hilong-hilo na ako. Pero tuloy pa rin kami sa pag-iinom. Hanggang sa hinahawak-hawakan niya na ako. anong klaseng hawak yun? Hinahawakan niya yung kamay ko. Yung ihayakap niya na ako. Tapos, hinalikan niya yung leg ko. Tapos ginawa niya yun sa akin. Noon na, hinahayaan ko lang siya. Tapos sabi ni Christine, alis na daw siya kasi naantok na siya. Tapos sabi ko, alis na rin ako. Pero pinigilan ako ni Michael kasi sabi niya, ubusin mo na daw namin yung 3 bote ng beer. Anong dahilan ng pagluha mo? Kasi nangyari sa amin yun. Nangyari. Ginalaw niya ako. May nangyari sa amin dalawa. Nagising niya lang ako sa isang kwarto. Wala na kaming damit. Tapos, nangyari niya sa amin. Hindi ko alam kung paano, kung bakit. Sa tingin ko, tama na muna yan para sa araw na ito. Gusto ko lang malaman, gusto ko magbalik tanaw ka sa sitwasyon mo noon. Sabihin mo sa akin ang nararamdaman mo. Pagsisisi. Puro pagsisisi. Kasi iniisip ko, paano kung hindi ako matan sa birthday ni Christine? Paano kung hindi ko hinayaan si Michael na gawin niya sa akin? Paano kung hindi ako nag-lasing? Paano kung nag-stay na lang ako sa bahay namin para hindi lahat nangyari lahat ng yun? Ganito na lang. Gusto kong umupo ka ng maayos. Pikit mo yung mga mata. At huminga ka ng malalim. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Nandidiri ako sa sarili ko. Kasi iniisip ko na choice ko yun. At nagkamali ako ng choice. Kasi nangyari lahat ng yun. Sa tingin mo ba, isang malaking pagkakamali, yung bata sa sinapupunan mo? Sumusuko ka na ba? O gusto mo makita ng bata ang mundo? Oo naman, kasi wala namang kasalanan ng bata eh. Tsaka iniisip ko na siguro ito talaga ang kapalaran ko na nangyari to kasi may reason. At iniisip ko na lang na palakahin yung bata sa tulong ng mga kaibigan ko tsaka ng pamilya ko. Paano naman si Michael? Siguro sa ngayon hindi ko pa siya talaga papatawad. Pero naisip ko, mali rin ako eh. Pero siguro, sa susunod, kailangan na. Kasi, para sa magiging anak namin. Ganito na lang. Gusto kong isipin mo na lang ang future mo. Ang future mo na lang ng magiging anak mo. Kalimutan mo na lang ang lahat ng mga masasamang alaala. Kasi wala na namang mangyayari doon.
lahat para maging maayos yung buhay ng anak